Opo, siguro. Parang tingin ko na-stress ka eh. Oo nga po. Tingnan mo lang lagi ako, hindi ka ma-stress. Siguro yan din pang isa sa mga dahilan. Opo, kaya nitong nakalipas na mga linggo, tinamaan din ng trangkaso, pabalik-balik yung trangkaso ko, lagnat pag gabi. One time po nagda-drive ako sa kalsada. Minsan parang naggibat yung pakiramdam ko, yung helmet parang gibat na. Hindi ko alam kung sa init lang o sa tapos nahihilo po ako. Yung mga naghahanap po sa akin sa K-Boys. Ngayon po sabi ko sa inyo kahapon sa vlog ko, pasensya na po kung hindi ako nakakasama. Yan sabi ko din kay Kalinga Prab sa message. Yan kasi yun nga po sa mga problema ko siguro na marami akong iniisip ngayon. Simula kasi paglipat kasi talaga namin dito, walang-wala talaga ako eh. Isa sa ko paano pag araw-araw ako nagdi-discarte kung paano ako kasi dito pa lang kasi Ayan mga kaibigan, mga kalingap, narito naman tayo kay Papa Franz. At may aalamin tayo dito mga kaibigan kay Papa Franz. May dala din tayong bigas. At interviewin natin para malaman natin kung ano yung nangyayari kay Papa Franz mga kaibigan. Kaya tara, puntahan natin ang bahay ni Papa Franz. Saan ba yung bahay ko? Diretso lang. Sunod ka rin sa akin. Huwag ka nang liliko. Mararating natin ang bahay ni Papa Franz. Kasi dati nasa K-Boys to si Papa Franz. So alamin natin kung bakit wala na siya dito sa K-Boys. Malaman natin kung ano yung nangyayari. Bakit ang daming mga gustong mapunta sa K-Boys ay siya ay biglang nawala sa K-Boys. So malalaman natin yung mga katanungan natin sa ating mga puso. At nang malaman natin kung ano ang katotohanan Sa likod ng tanong. Marites to, may marites. Naman pag ako yung nag-vlog, may halong marites yan. Yes. Ay, ganun baga. Malaman natin. Layo din pala sa kalsada, no? Oo. Bahay. Ito na pala. Oo. Ito mga kabahay natin. Kay Ma'am Micaela. Ito. Laki na wala pala. Laki pala ng bahay mo. Ako pa rin. Ganda yun. Tao po. Ma'am Nika. Tao. Sa may bahay Ng aming bati. Merry Christmas. Ay po ba nahati. Tao po. Tao. Hindi nga rin, late lang na Ang laki ng bahay nyo. Aakitin ko na yan, bahay ninyo. Kursahan pala yan Sige. Yung alam ko lang, edi. Anong balita? Saan si Papa Franz? Yan tayo. Hey! Joe! Welcome back to my farm. Dito Ganda dito, ganito. Ano parehin parang namamayat ka? Anong balita? laki ng asinda mo. Laki ng ipinayat mo Anong nangyari sa'yo? Ano po siguro sa mga problema. Problema? Sugat ka rito Ano yan sa niya? Sa init pag Ano nagkakabahan mo ngayon? Ano po ngayon po nandito po sa nag-aano dito babantay dito pag pag ganitong oras O tayo kung may tatanungin para mas maganda ang ating kwentuhan.
Ang init. Ibig sabihin, dito ang trabaho mo ngayon. Hindi po, yung ano ko po, yung tiyuhin po ng asawa ko nagtatrabaho po diyan. Minsan ano lang po, minsan nag-aano po kami diyan na tutulong po minsan pag may gagawin. Ang laki ano. Ay, kumusta na yung ano natin? Bakit hindi ka nakiboys o ano? Anong naging dahilan? Yun po, sabi ko din po yun sa ano sa vlogs ko na ngayon po mga 2 months na kami dito na ano nang hindi pa ako masyadong ano ngayon, hindi ako nakakasama po sa kanila. Hindi ako nakakapunta po. Yung pero kiboys ka pa rin. Hindi na. Okay, pa na po. Ibig sabihin pwede ka pa naman pumasok doon. Sayang kasing opportunity na hindi ka na nakikita sa K-Boys. Dapat nandito ta sa social media, pupatuloy natin. Padala doon sa mga nangyayari sa buhay natin. Alisin natin yung stress ba. Siguro, parang tingin ko na stress ka eh. Tingnan mo lang lagi ako, hindi ka ma-stress. Siguro yan din pang isa sa mga dahilan. Kaya nitong nakalipas na mga linggo, tinamaan din ng trangkaso, pabalik-balik yung trangkaso ko, lagnat pag gabi. Pero ngayon po medyo nawala na yung lagnat, hindi na siya. Kaya kasi kami talaga pumunta rito, pinadalhan ka ng bigas ni Kuya Bal. Bigas. Para malaman din namin kung bakit wala ka sa K-Boys. Kasi alam mo naman, si Kuya Bal, concern lagi sa inyo yan. Gusto din malaman ni Kuya Bal kung ano na ba nangyayari sa inyo, kung anong update sa inyo. Kaya si Kuya Bal, pag hindi kayo nakikita doon sa K-Boys, as in, may uutos yan, magtatanong na, bakit wala si Francito ganito? Yan ang katanungan, kaya kami napunta na rin dito. Yun nga ang nais malaman ni Kuya Bal kung ano yung naging decision mo, bakit wala ka sa K-Boys. Yung nga po, nung hindi ako nakakasama po sa kanila kasi hindi pa ako nakakapunta. Isa din po sa reason na na yung motor ko po na ginagamit pasira-sira po. Tapos minsan may mga papalitan po kasi ako dun sa sa motor. Po. Tapos nahihirapan pa ako mag-drive kasi medyo malayo-layo po. Alam mo naman ang kasama ko sa K-Boys pa nagda-drive ako. Lagi ako nahuhuli tapos pag nagda-drive po nahihirapan ako mag-motor or yung 4 wheels? Yung sa motor po, motor lang naman po ang gamit ko pag nagpapasok. Yan medyo malayo-layo po ng konti kasi dati nasa diet po kami ng mga nakarang 2 buwan. Nagre-renta po kami doon sa nilipatan po namin na pansamantala. Nung pag-alis namin dun sa San Jose po na dating tinutirhan namin na na-vlog ni Kalinga Prab, naglipat na muna po kami sa Daet. Noon po, dumating din po sa point na wala na walang-wala na din, pati yung walang pang sa renta. Na din po, kaya ito po yung offer sa akin dito nung nag-message sa akin dito na dito sa Kubo muna stay. Ibig sabihin dito namin sa Kubo kita natira ngayon. Dito po kami ngayon. Maraming salamat din po, malaking bagay din na wala kami ngayong po sa renta, nabawas-bawasan yung iisipin. Yan. Kasi nung last part na nakita ko, sabi ko na parang na-stress ka na, pero may prank naman yun sa huli, kaya hindi ko naman sineryoso yung isa vlog ko po yun dati. Parang naiyak ka. Dati yan po talaga isa sa mga kasi kilala naman nila ako sa mga vlogs ni Kalinga Prab minsan, sa mga drama, sa mga ay nasanay na siguro sila sa akin pag minsan pag napapanood nila yung vlog ko, kala nila prank lang yun. Hindi kasi ganito nangyayari. Maganda na yung ng channel mo na nasa K-Boys ka. Ang dating, ang ganda ng kaya sayang din kung talagang ikaw ay marami ang mga nasa K-Boys ngayon, magaganda na yung kanilang buhay. Ibig sabihin ko may iba na. Kaya nga, maganda nga sana nung kapasok ka doon. Kita mo, magkakaroon ka minsan ng serye, may extra ka doon. Malaking bagay po yun. Masaya din ako pagkasama sila sa may mga, lang po siguro, may mga personal na problema, mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya minsan, hindi pa ako nakakapasok. Yan, sa minsan,
yun po na ako ng ibang ko din. Pinaglalaan ko yung oras ko sa ibang bagay. Yan sa minsan yung sa mga personal vlogs ko yan, kung paano kasi na-upload ka kanina Opo, yung mga kaya sayang yung potential. Magaling ka sa rap, magaling ka sa social media, okay ka, bakit hindi ka napanghinaan ng loob? Oo nga po. Kasi dumating talaga ngayon sa na talagang sunod-sunod yung problema, mga yan. Minsan ngayon pag ko dito, sa totoo lang po yun, kahapon nag-vlog din ako, nag-upload ng siguro napanood ng mga viewers din yun. Hindi ko pa napanood siguro. Nahihirapan talaga ako ngayon kung sa mga iniisip ko, nagdagdag pa yung hindi ko po alam kung ano kasi yung ko ngayon ng nararamdaman. Kasi nitong mga nakalipas na hindi ko po alam kung dahil lang sa init o nung stress yan. Siguro po nagsabay-sabay na siguro, tapos one time po nagdadrive ako sa kalsada. Minsan parang naggibat yung pakiramdam ko, yung helmet parang gibat na. Hindi ko alam kung sa init lang o sa tapos nahihilo po ako na kaya parang naninervyos ako magmotor po. Kaya so ano ang final decision namin? Makikita ka pa namin sa K-Boys o mananatiling Yun po, may inano lang po ako. Hindi po, yan po ang inano ko sa kanila, sa mga nagtatanong sa akin. Kasi kada upload ko, minsan pa nagbablog ako dito sa farm or personal vlog. Nagantanong yung mga viewers, Papa Franz, bakit hindi ka namin nakikita, hindi ka nagsasama. Yan po. Kaya ano ang kuwan mo dun? May potential pang makita namin kayo, ikaw sa K-Boys, nakasama si Kalinga Prab, or mananatili ka na lang dito sa Cobo na magtatrabaho dito, yan, ang sa puso mo? Po, sasama po ako sa kanila. Ngayon po, sa mga nagtatanong po kung umalis ako, hindi po ako umalis, wala akong sinasabi sa Kalinga Prab na alis na ako o sa mga Hindi, ang lang po talaga, hindi lang talaga ako makasama, hindi lang po ako makapasok sa Ang dahilan, gawa ng motor mo. Ano ba kung bigyan kita ng pagpagawa ng motor mo? Sa po yung sa isa lang po yun sa din sa reason. Yung pagpagawa ng motor mo. Kung bigyan kita ngayon, pagpagawa ng motor. Ano ba yung pinakamabigat na rason? Yung pinakamabigat na rason. Pag yung motor lang, bibigyan kita. Hindi. Sa po yung rason talaga na mabigat talaga sa loob mo. Yung pinaka-main reason. Oo, pinaka-main reason. Kasi yung motor, lang yan eh. Isa lang po, yan po, isa lang po sa ko yung kung paano ako makakapasok, yan ang iniisip ko ngayon kung tapos yun nga po yung sa ko ngayon, nagpa-check up ako nung nakaraan kasi sabi nung pagpa-check up ko, din daw po ako magpa-laboratory kung daw, para makita ko talaga kung anong ko ngayon. Pero sa pakiramdam ko po, okay man na po ngayon. Ngayon siguro, sabi ko nga, baka ngayong Monday o na po ako ulit papasok. Sa kasi yung opportunity na binigay ni Kalinga Prab, sayang yun sa totoo lang. Kaya sabi ko nga sa'yo, narito kami, gusto rin malaman ni Kuya Bal kung ano talaga yung naging yung decision mo at kung ano talaga yung nangyari. So wala naman palang nangyaring iba na ang reason mo lang ay about sa sarili mo, hindi ka makapasok. Sa mga lang po, maraming iniisip siguro po. Tapos alam mo yung takbo ng buhay natin. Lang natin sa part na hindi tayo, andyan na yung pamilya natin, naghihirap tayo. Pero kung lalong sasamahan natin ng pag-iisip, negatibo, laging kawalan ng pag-asa, ay walang mangyayari sa atin. Kaya kinakailangan laging ang thinking mo, makakaahon ako, iaahon ko ito ng iaahon. Hindi lang sa salita, kung hindi sa gawa. Ipapakita natin kung ano ba talaga yung maganda. Huwag mong idadaw yung sarili mo sa feeling na nandun ka. Kasi habang idinadown mo yung sarili mo, ibinababa yung sarili mo, lalo kang panghihinaan ng panghihinaan. Bagkus sabihin mo sa sarili mo na kaya ko to, lalaki ako para
panindigan ang lahat ng mga bagay na ito. Yun ang mas magandang ano. Kasi hindi naman sa pag-ano wala akong asawa, alam mo. Pero ako, na pinagdaanan ko rin kung ano yung hirap na yan, kung ano yung mga hirap ng pinagdaanan ng labas, baka mas mahirap ako. Pero sinabi ko sa sarili ko, iaahon ko ang mga kapatid ko. Kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao, wala akong pakialam sa inyo. Iaahon ko ito. Kaya yun ang naging sarili naman. Iba-iba na yung naging buhay. Hindi naman kami ganoon sa inaakala natin na talagang mayamang-mayaman. At least, na iba-iba naman yung takbo ng buhay. Ay katulad mo, ilan ang anak mo? 2. Kapag pinanghinaan ka ng pinanghinaan ng loob, namamayayat ka, nai-stress ka, paano kung maapektuhan ang sarili mo? Sino mag-aalaga sa 2 mong anak? Kapag ikaw ay, huwag na yung mamatay. Kasi doon naman lahat tayo pupunta. Yung part na ikaw ay bumagsak ang katawan, hindi mo kayanin. Oh. Ang kawawa dyan, yung 2 mong anak. Ano pa si misis mo? Baka, maganda eh. Ano talaga yung buhay? Reality ng buhay natin yan. Ang kawawa talaga, yung anak natin, yung anak mo. Kaya, laging i-ano mo sa sarili mo, magiging matatag ka, kaya kung buhay ng pamilya ko, paninindigan ko. Yung ganun lang. Kasi kapag lagi kang, hindi ko kaya to. Kasi nakikita ko lagi, parang down to earth ka lagi. Nakikita ko na, laging parang, yung kaisipan mo ay nandun ka sa mababa, parang inababa mo maiging sarili mo. Paano na yung buhay ko? Paano na ito? Paano ko ito malalampasan? At least lahat ng problema kaya natin lampasan. Hindi man ganun kadali. As in, sinisikap natin lampasan. Sa ano lang yun. Diba, minsan may problema tayo. Trabaho tayo. Yung ibig sabihin ko, kapag nagtutukas sa problema na yun, talagang yung isip mo, masakit yan. Hindi mo nararamdaman, unti-unti nang nabagsak ang katawan mo. Yun yung nakikita ko sa'yo eh. Isip ka na isip kung paano ang mga pang-araw-araw, kung ano yung gagawin mo. Ay nakita ko na bumabagsak yung katawan. Mantalang dati, nakikita ko yung dating masayang Papa Franz. Sa radyo pa man, alam mo naman ako, na kahit saan na ano mo, nanonood ako, nang nasa radyo ka pa, nasa ano, lahat napanood natin yan. Kaya masaya nga ako, na nakita kita sa K-Boys at medyo gumanda na rin yung takbo ng karir mo sa K-Boys. Ngayon, nung bigla kang nawala, hindi lang si Kuya Bal Santos Matubang ang nagtatanong kung bakit nawala ang isang Papa Franz. So, may pag-asa pa pala na makita. Yan po. Sa mga naghahanap po sa akin sa K-Boys, ngayon po sabi ko sa inyo kahapon sa vlog ko, pasensya na po kung hindi ako nakakasama. Yan sabi ko din kay Kalinga Prab sa message. Yan kasi yun nga po sa mga problema ko siguro na marami akong iniisip ngayon. Simula ano kasi paglipat kasi talaga namin dito, walang-wala talaga ako eh. Isa sa inano ko paano pag araw-araw ako nagdi-diskarte kung paano ako maano kasi dito pa lang kasi sa pagkain pa lang pag ano wala man ako ibang aasahan ngayon kasi di man ako pumapasok, hindi na ako sumasama kay Kalinga Prab, di wala man din akong kaya ang inasahan ko lang talaga yung mga nakaraang ano ko sa sariling sa channel ko. Yan lang din talaga. So sakto lang din talaga sa mga expenses sa ano, minsan sa ano pa talaga wala ano. Kaya yun po pag yun na nga ang point dun, yun na nga lang ang inaasahan mo, yung social media mo at yung pagpapasok kay Kalinga Prab, pero hindi mo pa nagagawang makapasok kay Kalinga Prab. Ibig sabihin, ando na tayo sa point na lalo pa natin pababagsakin yung sarili natin kasi hindi natin pinupuntahan yung opportunity ibinigay sa atin ng ating kapwa. Nakatulad din na Kalinga Prab at Kuya Bal Santos Matubang. Kasi ganito yun, andito na yung pag-asa. Doon ka nakuha ng earn, doon ka nakuha ng ano. Tama naman yung ano mo. Sino ang makakapagbigay sa akin ng pagkain eh wala na akong pasok kay Kalinga Prab. Tama naman. Kasi wala akong trabaho eh. Kaya yun po, sariling ano lang talaga ako ngayon. Ngayon kung ipapagpatuloy mo yun, Papa Franz, ano ang mangyayari sa iyo bandang huli? Lalong wala. Kaya sa akin, ang naipayo ko, hanggat binibigyan ka ng pag-asa, tuloy mo lang. Ay ako may pera din ni kaunti. Hindi pa na pera ko. Tumawa yung cameraman ko ay.
Baka sumama yung cameraman tol. Grabe na. Sana magayabang na sana ako eh. Sayang. Ito pala may bigay si Kuya Bal Santos na tulong sa'yo. Ito yung pinadala sa akin. Ay tanggapin mo at saka isang sakong bigas. Ganyan kalab ni Kuya Bal eh. Salamat po kay Kuya Bal. Hindi ka ba mamaya mo magpasalamat kay Kuya Bal. Ako may tanong. Dito sa mga taong nasa paligid mo, hindi ba tumitibay yung iyong kalooban na maraming nagsusuporta sa iyo at nagmamahal sa iyo? Katulad ni Kuya Bal na naniniwala sa iyo na kaya mo. Sinusuportahan ka kung ano yung kaya niyang support sa iyo. Ngayon ikaw ay panghihinaan. Dapat maging proud ka sa sarili mo na may mga tao pang nagtitiwala sa iyo at nagbibigay ng pag-asa at gabay. Tulad ni Kuya Bal, tanggapin mo ang perang ito. Salamat po, and salamat sa lahat ng mga magagandang comments, sa mga advice, mga payo na mga nasa comment pag sa bawat upload ko. Tapos dun sa anong upload ko po, maraming salamat po kasi kahit paano po nakapadagdag ng motibasyon. Kasi talagang ngayon gulong-gulo po talaga ang isip ko kung paano ako magpapatuloy, yan, kung paano ako ngayon. Siguro sa dami ng mga iniisip, kaya salamat po sa inyong lahat, yung kala Kuya Bal, kala Kalinga Prab, sa mga kasamang K-Boys, po sa mga nag-aantay sa atin sa sa mga vlogs. Yan, maraming salamat po sa inyo. Talagang may mabigat ka pa yata nararamdaman papapansa. Naiyak ka kasi. Hindi. Ilabas mo, nandito pa kami para alam din ng mga viewers natin kung ano ba talaga yung mo sa sarili mo, kung ano ba talaga yung fun mo. Kasi hangga't hindi mo na ilabas yan, hindi sisikip at sisikip. Paano ka doon sa point na palayo ka ng palayo hanggang dumating yung time na naloki ka na, gano'n. Wag naman sana mangyari kung pare baga kita. Abay, magkasilaki na tayo ngayon, dati ang kalaki-laki mo. Huwag kang mo kung ano yung nasa loob mo, kung ano yung mga kuhan mo, kasi kung wala kang mapaglabsan ng sama ng loob, gano'n. Yun nga po sa lahat ng mga iniisip siguro sa mga hanap buhay. Yan, kung paano makakausad, kung paano lahat kasi ako kasi pinipilit kong hangga't kaya kong sarilihin, hangga't kaya kong sa sarili kong paraan na kahit hindi na dahil sa ibang tao. Kaya nagsikap ako sa sarili ko sa sarili kong kung anong alam ko po. Kaya ibig sabihin mo, gusto mong tumayo sa sarili mong paa. Ang tanong ko sa iyo, paano ka makakatayo sa sarili mong paa kung wala ka pang tinutungtungan? Alam mo kung anong ibig sabihin nun? Kasi alam ko matalino ka naman eh. Ibig sabihin, gusto mong tumayo sa sarili mong paa. Ang sabi ko naman sa iyo, makakatayo ka sa sarili mong paa kung wala ka naman tinutungtungan. Ibig sabihin, wala ka pang pangkabuhayan, wala ka pang earn na makukuha doon sa iyong paano ka makakatayo bilang ikaw? So, doon muna tayo sa point na doon tayo sa mga paahon pa lang tayo. No? Opo. Kaya, yun po sa bata ka pa, marami pang pagsubok na darating sa buhay mo. Nandiyan yung mga anak mo, isang babae at isang lalaki, di ba? Lalaki. Pares po babae. Pares po ang babae. So, sino ang sasandalan ng dalawang mong anak? Ikaw. Kasi ikaw ang kung yan ay isang lalaki at isang babae, maganda kasi kapag humina ka, yung babae sasandal ay doon sa kapatid na lalaki. Kaso, lahat ay babae. Sa'yo sasandal yan. Lakasan mo ang loob. Kung ikaw binigyan ng pagkakataon ni Kalinga Prab, huwag mo sayang. Kahit ano pa man ang problema mo, pangkabuhayan o kung ano pa man, pumasok ka. Ituloy mo lang. Kahit sabihin pa na may problema ka dito sa bahay. Oy, shoutout kay Ma'am Micaela. Maraming salamat sa pagpapatira mo dito sa kay Papa Franz, at malaking tulong po ito para sa kanya. Kaya maraming salamat po. Yan na yung buko. Bawal mga ng buko!
Bihira kayo. Dito po ay si Papa Franz po nakatira. Salamat po ha, mga kalinga. Ayan yung lugar ni Papa Franz. Libreng tira, may allowance ata. May libre bigas. Salamat po, mabuhay. God bless sa ating lahat, mga kaibigan. Shout out sa mga gwapo. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.